lang ang pagitan namin sa Pilipinas. So parang pag ganun, mas malapit-lapit yung feeling in terms of mga ganap sa Pilipinas. Kasi pag 3 hours yung pagitan namin sa Pilipinas, parang nagla-lunch na kami, nagbe-breakfast pa lang sila. So ngayon parang medyo malapit-lapit, 2 hours. Ang ibig sabihin nun, malapit na rin mag-winter. Ngayon, nandito kami sa Central Coast area. Naisipan lang namin kagabi kasi meron kaming nakita dito na brick show sa mga child at heart na mahilig mag-collect ng mga Lego, ganyan. Meron ditong brick show dito sa may Tagaralig, Wadalba Community School. So puntahan namin. For charity to. For charity, oh. Yung ticket niya na parang less than $10 yata. Mapupunta siya sa charity. Pupunta kami dun mamaya. Pero since nandito na rin kami, may nakita kaming area na hindi pa namin napupuntahan, yung Fraser Beach. So puntahan na rin namin kasi maganda daw dun yung mga rock pool. So explore natin mamaya, i-share namin sa inyo yung area na ito. Mga big bikers yan. Wow, ang dami nila. So nandito tayo sa Central Coast area. Ito na. Parang hindi autumn yung feels. Oo nga eh, 24 degrees ang temperatura ngayon. Panigurado ang daming tao nito sa beach. Kasi this week na nakalipas, ang lakas ng ulan. Parang may bagyo, as in matinding ulan. So ngayon biglang umaraw, so panigurado ang daming magbe-beach nito. Munmura State Conservation Area yung area na to. First time lang namin pumunta dito. So kahit pala lagi kaming pumunta sa Newcastle, Central Coast, meron pa rin mga areas talaga na hindi mo mapupuntahan nito. Kaya lang naman namin nalaman itong Fraser Beach na ito ay dahil sa friend namin na nabanggit nga niya na pumunta daw sila dito sa Fraser Beach. Ang entrance pala dito sa conservation area na to ay $8. Pero ngayon wala na. Oo nga eh. Cost lang siya eh. Walang bantay dun sa ticket. So mamaya ulit pag nandun na tayo sa Fraser Beach. Yan, so liliko dito sa Campbell Drive. Tapos 6 minutes na lang. Turn left onto Campbell Drive. Merong Palms, picnic area, Fraser Beach at saka camping area. 100 meters na lang. So meron ditong Palm picnic area, may camping area din pala dito. Tapos yun yung beach nga. Para itong secret destination. Ganun ba yung tawag dun? Hidden gems, no? In 500 meters, turn left. Diba? Ganda. Wow, ganda. Camping area, may toilet din. Oh. Pero Turn left, then the destination is on your right. yung pupuntahan, ang lakas ng alon, no? Ang pupuntahan natin yung rock pool. Hindi na tayo makapag-rock pool dito ah. Hindi, yung rock pool niya is very safe. Kasi, ayun nga, rock pool nga, Saan ba ito pupunta? Ito yung parking. May parking din. May parking din doon. Oh, sige, gusto mo Gusto? doon na lang sa baba. Wow. Ayos, may parking Ganda. tayo. Okay pala dito, ang daming parking space. Ayan, bumaba na kami. May mga nakapark din doon sa likod namin. Doon may mga nakapark din. Ang lakas ng alon, no? Pero nakaka-relax yung sound niya. May mga upuan dito pagka siguro hapon maganda dito. Tumambay lang. So kami, ayan, may dala kaming silya, tsaka may dala rin kaming shelter. Pero magmamasid muna kami. Oo. Luwag ng shore, oh. Puntahan natin yun kasi baka nandun yung rock pool. Meron pa mga tao dun sa taas ng bundok kasi meron din yata ditong rock fishing kasi merong nakakaratula dun na rock fishing. Dito tayo. Ang ganda dito. Ito na yata yung rock pool na hinahanap namin. Yun.
Tapos na kami dito sa Fraser Beach. Maganda dito, nakaka-relax. Nakatambay lang kami. Na yung feel mo lang yung sound ng dagat. Tapos naglakad kami ng kaunti doon sa, yun nga yung may mga rocks. Siguro yung mga taong dito nakatira sa area na to, ito yung kanilang secret na puntahan kasi hindi siya crowded. Kakapag-relax ka talaga. Nakaanlawak ng shore, so may pamilya na nagpo-football sila, yung ganun. Overall, okay naman. May bayad pala dito $8 for the whole day. Walang nagtiticket dun sa harap, pero Turn dun sa right onto parking, Campbell Drive. kailangan mo magbayad kasi may mga ranger. So ngayon naman, pupunta naman tayo sa Wadalba Community School kasi pupuntahan natin yung brick show. Ayan, so habang pabiyahe tayo papunta sa Wadalba, pabalik na yun actually. Sagot muna tayo na isang tanong dito. Galing kay Ivana Buban. So 6 go. 1 month ago to. Nag-comment siya sa video natin nung pumunta tayo sa Geelong, sa Victoria. Sabi niya, planning to move here. Kamusta po ang cost of living? So, yung cost of living, parang napakalawak siya na topic. Pero, simplify na lang natin. Kung napanood niyo or hindi niyo pa napanood yung lumang video namin, meron kaming video nung our updated monthly expenses last year. So, ilalagay ko yung link dito, pero nandun yung aming monthly expenses na pang-couple lang naman yun. Pwede nyo maging reference just in case. Siguro kung mag-update man yung cost of living namin na yun for 1 month ay siguro ay konting-konti lang. Wala pang malaking mga expenses na nabago doon sa video na yun. Una, pinakamalaking expenses ay yung renta sa bahay. In terms sa renta sa bahay, ngayong year compared sa mga nakaraang year na nung pumunta kami dito noong 2020, after ng COVID, sobrang mahal na ng renta ng bahay. Lalo na kung ang inyong location na tina-target ay malapit sa city, malapit sa magandang school, yun no, yung dalawang yun no, or malapit sa MRT station, yun, mahal yung renta ng bahay. So I'm sure yung mga magmamigrate dito sa mga darating na months, I'm sure na aware kayo na nagmamahal ang renta ng bahay dito. Bukod sa mahal yung renta ng bahay, pahirap pang maghanap ng bahay, no? Ang dami mong kakompetensyang nag-view ng bahay kasi nga ang dami nagmamigrate. Dami student. Oo, ang daming mga student visa. So, yun yung housing crisis ba tawag? So, may ganun ditong nagaganap ngayon kasi nga ang daming mga nagmamigrate. Tapos siguro madami rin population dito sa Sydney. Nasa Sydney pala kami, just in case first time nyo lang nanood ng aming video. Sunod naman nating i-share yung tungkol naman sa grocery. Meron ulit kaming video na kung magkano yung aming grocery expenses sa isang buwan. Kasi may nagtanong sa amin na magkano yung grocery expenses nyo sa isang buwan. Ginawa ko nung February yata, nilista ko talaga lahat ng mga pinamili namin. Pwede nyo i-check yung aming monthly expenses sa grocery. So in terms naman sa grocery, basta lahat sa tingin ko ay nagmahal after magka-COVID no? Kahapon nag-grocery kami, napansin ko talaga na ang mahal na ng grocery kasi dati yung trolley na yung bag na may trolley na lalagyan mo ng grocery, dati yung puno nun parang mga $60 puno na yun Ngayon yung aming pinamili, hindi pa siya makakapuno ng bag ng Woolies or makakapuno rin naman no, kahit paano makakapuno rin naman ng plastic bag ng Woolies, pero mga ano na siya, $70 na. Ang mahal na ng bilihin. Pero ganun pa man, kahit na nagmahal yung bilihin, renta ng bahay, or yung mga expenses nga, kahit pa paano naman ay proportion siya sa sahod dito, no? Oo. Yun naman yung maganda rin naman doon. Proportion naman siya sa sahod na natatanggap mo dito sa Australia. In terms naman sa kung kunwari mamamasyal kayo at magkagastos kayo ng pasyalan, madami ditong mga libreng mga lugar na may enjoy nyo na nang hindi kayo kailangan gumastos, di ba? Kahit within sa community ninyo, sa suburb ninyo, meron silang nilalagay talaga ng mga park na abot mo na magbus ka lang or lakad ka na libre lang. Kung napapanood niyo yung mga luma namin videos, yung mga napupuntahan namin ng mga park, kung saan kami nagbubushwalking, mga ganyan, mga libre lang yun. Sa city, mamamasahe nga lang kayo papuntang city, pero ang dami nyo naman makikita sa city. So, kumbaga,
hindi mahal mamasyal at mag-enjoy naman dito. Ang next naman ay yung pagkain. Yun nga lang, yung pagkain dito medyo mahal kung ikukumpara mo sa pagkain sa Singapore. Mahal yung mga bilihin ng pagkain dito. Kain sa labas. Yung kain sa labas, oo. Pero kahit naman mahal yung mga pagkain sa labas, lagi namang may maiisip tayong solusyon eh. Pwede tayong magbaon ng lunch. Magbaon ka ng 4 days a week. Pag Friday, kung umay ka, pwede kang kumain sa labas. So parang para maiba lang, di ba? Pero lagi namang may solusyon kung sakaling mahal That's the yung roundabout. mga Take the second bilihin. Katulad sa aming case, kapag ka namamasyal kami, may mga time na nagbabaon kami ng food. Kasi bukod sa mahal din ng food sa labas o kaya may extra naman kaming pagkain, nakakaumay din kasi yung pagkain nila na kunwari laging sandwich o kaya burger, 'di ba? Minsan kasi Meat pie. ganun. Minsan kasi kunwari ilang araw kaming aalis, nagbabaon kami ng rice at saka ulam kasi In nakakaumay one din. roundabout, Kahit saan take pwede the kang second kumain exit pag onto Pacific Highway. Oo. Kumbaga, pwede kang huminto sa park para kumain. Hindi nakakahiya dito na gawin yung mga bagay-bagay, no? Parang hindi ka papansinin ng mga tao dito kung kunwari may dala ka bang kanin at adobo. Walang pumapansin dito. Parang kanya-kanya. Kahit kunwari, eto nalihis na tuloy yung topic ko pero naisip ko lang. Kahit kunwari sa office may baon ka na kanin at ulam, hindi nila pinapakialaman, hindi nila inuusisa kung ano yung baon mo, 'di ba? Kasi sila rin kung ano lang din yung baon nila eh. Kung ano lang yung trip nilang baon, 'di ba? Wala dito yung tipong uusisain na ay tira-tira lang yung baon niya, yung mga ganun. Walang ganun dito. Kung anong baon mo, go lang. Medyo malapit na tayo dun sa pupuntahan natin. So yun yung mai-share ko ng kaunti tungkol sa cost of living. Yung cost of living ay nakabase sa lifestyle ng bawat isa sa atin. Iba-ibang lifestyle, iba-ibang priorities. Kung ang priority nyo ay pagkain, kung ang priority nyo ay mas okay na location ng bahay, kung ang priority nyo ay mag-shopping, iba-iba naman yung priority at lifestyle natin eh. Pero overall, kung sa aming case, okay naman yung cost of living dito. Tumataas pero kaya naman eh, no? Yun yung mga needs na kailangan natin eh. Yung bahay at pagkain ang importante sa amin in terms of kumbaga distribution ng mga expenses ba. So kung sakaling meron akong mga na-miss out na mga factors, just comment lang tapos gawan natin ng video, sagutin natin kasi sobrang lawak ng topic na cost of living. So malapit na tayo dito sa brick show, tingnan natin kung ano yung meron dito. Meron pala dito Woolies, tapos may Coles, tapos punta na tayo dun sa Wadalba Community School. Ayan, The destination is on your Sam's left. Bake- Wadalba Bakehouse Community School. Cafe. So yan, mga ganyan kasi yung mga pagkain dito. So kumbaga, pagka araw-araw mo silang kinakain yung mga sandwich, meat pie, mauumay ka. Yan yung sinasabi ko na nagbabaon kami ng rice kasi puro ganun yung pagkain ba. $1.22 na ng hapon. Punta kami dito sa yung nadaanan nating may village, yung may Coles, may Woolies, tapos merong tingnan natin kung may kainan pa. Kasi hindi pa kami nakakapag-lunch. Nung nandun kami sa brick show, parang kami lang yung taga ibang lugar. 'Di ba? Parang karamihan sa kanila taga rito talaga. At lokal. Parang kami lang yung Asian. Hindi naman, merong mga tatlo. Maganda yung community na ito ah. Parang tahimik lang na suburb, no? Tignan nyo. Di ba parang ang tahimik lang? Parang Walang mga gate, no? walang gate. Tapos tahimik lang yung paligid. May school naman na malapit. May grocery na malapit. Tapos parang relax. Pag naglalakad ka parang ang tahimik lang. Maganda yung mga gantong lugar, no? Yung hindi busy. Yung mafe-feel mo talaga yung weekend. Na makakapagpahinga ka. Ayan, malapit na tayo eh. Ay, dyan pala. Oo nga, tama. Tara, sana may food. Wala ka rin ang coast dito, oh. Tapos sa
kabila may Woolies. Pero dito tayo bababa kung may makakainan tayo. May nakita akong Chinese restaurant tsaka Indian kebab. Ayan, so ito lang yung kakainin namin. Sa akin sausage roll. Ano yung sa'yo? Plain na meat pie, no? Tapos may tomato sauce lang. Bacon and cheese. Ito mocha, ano sa'yo? Cappuccino. Lahat ng to, apat na to, $21. Ayan, pauwi na kami. Anong oras na ba? 2 o'clock na ng hapon. Ang naging lunch namin yung ano lang, yung sausage roll at saka meat pie kasi wala nang bukas na kainan dito. Meron Close nang na, no? meron namang malapit na ano, McDonald's tsaka Domino's yata no, tsaka Red Rooster, pero dito na lang kami kumain. Parang hindi naman kami yung gutom na gutom din. Kain na lang kami pag uwi. 'Di ba? Or kung may madaanan kami na makakainan. Dito sa Wadalba, pansin namin kanina dun sa break show, parang kami lang yung Asian. Tapos dito sa paligid, dito sa Coles, dun sa kinainan namin, parang kami lang yung Asian. Pero ano, may isa kaming na-meet doon sa news agency, yung tindahan ng mga magazine, mga kung saan ka pwedeng bumili ng mga Opal card. Pinoy yung nagtitinda. Tapos tinanong niya kami na, are you a Filipino by any chance? Parang ganun. Kasi minsan, di ba, pagka nandito ka sa mga ganitong lugarin, pag may nakita kang Pinoy, parang gusto mo rin silang kausapin, no? Gusto mong kamustahin. Gusto mo kamustahin yung Pinoy. Yung highlight ng araw namin, nakadaan kami sa beach, Fraser Beach ang tawag. Pwede niyong puntahan, nakaka-relax yung lugar niya kasi hindi siya yung parang commercialized na lugar, no? May $8 lang siya na parking fee, pang buong araw na yun na bayad. Tapos pumunta nga kami dun sa Brickbuild. Tapos ngayon naman uwi na kami sa Sydney para Isang oras lang yun. Kung gusto niyo ng mabilis na getaway, Oo, pwede kayong pumunta dito sa Central Coast area. Kung gusto nyo na Turn right onto Edward Stinson Avenue. maiba lang yung lugar ba, yung nakikita nyo. Kasi mafe-feel mo iba yun, no? ito yung totoong Australia, no? Oo, ito yung totoong Australia. Nakikita mo yung mga tao, yung mga lokal talaga. Tapos yung tungkol naman doon sa cost of living, again, iba-iba tayo ng sitwasyon. Yung sagot ko at yung shinare ko ay base lang sa aming lifestyle at sa aming sitwasyon. So, kung sakaling meron kayong mga tanong at comments, please feel free to comment lang. At maraming salamat sa mga At the nag-subscribe roundabout, sa amin, take the sa second mga exit onto Victory Boulevard. sa mga nagko-comment at sa mga nagla-like, at saka meron nga pala kaming Instagram account kung gusto nyo mag-follow. Tignan nyo itong lugar na to bago tayo 500 mag-closing. meters, Bagong turn right bahay, onto no? Johns Parang Road. bago siyang na-develop na lugar na village or subdivision. Itong lugar na to ay mga 1 hour lang from Epping, from our location. So, kumbaga, Ano, from Epping na? kung sakaling may gusto kayong bilhin na bahay, pwede pala dito, no? Hindi ko lang alam kung magkano ang bahay dito. Teka, i-research natin yan. Wait lang. Ayan, so chinek ko yung magkano yung presyohan ng bahay dito. Pwede nyo i-check yung mga presyo ng bahay sa realestate.com. Pareho, kung gusto nyo bumili or kung gusto nyo magrenta. So, yung mga magmamigrate dito, pwede kayong mag-browse na rin ng renta ng bahay sa realestate.com. So yan, so habang nagbabiyahe tayo, nagandahan ko kasi yung lugar na yun, yung That's the Wadalba. roundabout. Take the first exit. Lugar? Yung presyo ng bahay dito, kung bibili kayo, 4 bedrooms, 2 toilet, 2 car parks, 800k na ang pinakamura. Pinakamahal na nakita ko, 1,050,000. So, ganun Grabe. yung mga presyuhan ng bahay dito. Layo na nito eh. Isang oras galing sa Epping. Yung Epping ay 40 minutes galing sa CBD ng Sydney. So, ganun yung presyuhan. Pero bago siyang community, matahimik. So, pwede ring option.